Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent para sa special coverage ng ika-2 trillion peso march. Maayos at payapa pa ang kasalukuyang sitwasyon sa EDSA Shrine, People Power Monument, Mendiola at Quirino Grandstand ngayong umaga. Narito ang mga clip mula sa naturang mga lugar upang ipakita ang kasalukuyang kalagayan at katahimikan sa mga pangunahing lansangan habang patuloy ang monitoring ng mga otoridad. Samantala, ng EDSA People Power Monument sa pagdating ng ika-2 trillion peso march. Tiniyak ng mga otoridad ang maayos at ligtas na daloy ng kilos protesta kasabay ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa kalsada habang isasagawa ang pagtitipon. Yan ang balitang aking tinutukan. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang special coverage para sa ika-2 bahagi ng Trillion Peso March. Sa kasalukuyan, narito po tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA. At makikita natin na payapa at tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng EDSA Shrine at People Power Monument sa lungsod ng Quezon. Nakahanda na ang Northern Police District para tiyakin ang seguridad ng inaasahang Trillion Peso March sa darating na November 30. Yan ang report ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Bilang paghahanda sa inaasahang malaking pagtitipon na Trillion Peso March sa darating na Nobyembre 30 taong kasalukuyan, tiniyak ng Northern Police District na lubusang nakahanda ang lahat ng unit ito upang matiyak ang kaayusan at seguridad ng publiko. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Jerry V. Potasio, District Director ng Northern Police District, isinagawa ang showdown inspection at accounting of personnel. Pinangunahan nito ni Police Colonel Amante B. Daro, Deputy District Director for Administration, kasama sina Police Colonel Villaflor S. Banawagan, Deputy District Director for Operations, Police Colonel Relly B. Arnedo, Chief District Directorial Staff, at iba pang opisyal ng Northern Police District. Layunin ng aktibidad na masiguro ang kahandaan, sapat na bilang at maayos na koordinasyon ng kapulisan para sa nananapit na pagtitipon. Tiniyak naman ng Northern Police District na kanilang igagalang ang karapatan ng publiko na magpahayag habang nananatiling nakahanda upang mapanatiling payapa, maayos at organisado ang buong kaganapan. Patuloy silang nananawagan ng disiplina, kooperasyon
at pakikipagtulungan mula sa lahat ng lalahok upang maging ligtas at matagumpay ang aktibidad. Dahil dito sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Blaisela Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Ilang kalsada sa Mendiola ay pansamantalang isasara bilang paghahanda sa ika-2 trillion peso march. Ire-report yan ni Patrolman Don Brosas. Magandang araw, Pilipinas. Narito po tayo ngayon sa Mendiola, Manila. Isang araw bago ang trillion peso march bukas. Sa kasalukuyan, payapa at tahimik ang sitwasyon dito sa lugar. Sa ngayon naman po ay makikita po natin na wala pang nakapwesto ng mga pulis sa paligid ng Mendiola. Gayunpaman, nakastandby na ang mga tropa at nakahanda na ang lahat ng kinakailangang kagamitan para sa agarang deployment. Samantala, inanunsyo din ng Manila Police District o MPD na ilang kalsada sa Maynila ang isasara sa trapiko kaugnay ng mga kilos protesta. Sa Mendiola area, kabilang sa mga isasara, ang bahagi ng CM Recto Avenue mula N. Reyes hanggang Mendiola at bahagi ng Ligarda mula Figueras Street hanggang San Rafael Street. Para naman sa rerouting ng mga sasakyan, ang mga magbumula sa Quezon Boulevard at CM Recto na patungong Mendiola ay kailangan kumaliwa sa N. Reyes Street. Ang mga galing naman sa Santa Mesa via Ligarda patungong CM Recto ay kakanan sa Figueras Street, dadaan sa Earnshaw at kakaliwa sa SH Loyola. Ang mga galing naman sa Picasal Street patungong Mendiola ay kakaliwa sa San Rafael, dadaan sa Bilibid Viejo at kakaliwa sa SH Loyola o N. Reyes. Tinitiyak naman ng PNP na ipatutupad nila ang maximum tolerance at igagalang ang karapatan ng mga rallyista sa mapayapang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Pinapayuhan naman ang publiko na maging handa sa pagbabago ng trapiko bukas at hanggat maaari ay umiwas muna sa mga pangunahing kalsada sa paligid ng Mendiola. At yan po ang latest updates dito sa Mendiola, Manila. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Mahigit 15,000 PNP personnel ang itatalaga upang tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos ng trillion peso march. Muli, yan ang balitang aking tinutukan. Magde-deploy ang Philippine National Police ng mahigit sa 15,000 PNP personnel upang tiyaking ligtas at mapayapa ang trillion peso march anti-corruption protest sa November 30. Aabot sa 8,800 na tauhan mula sa NCRPO at 6,200 naman mula sa Special Action Force at regional offices ang itatalaga sa mga pangunahing lugar tulad ng Luneta Park, People Power Monument, EDSA Shrine, paligid ng Malacanang at sa Kongreso, Senado at Independent Commission for Infrastructure sa Taguig. Bagamat wala pang nakikitang partikular na banta, nagpapatupad ang PNP ng proactive security measures. Kabilang na ang masinsinang intelligence monitoring upang maiwasan ang anumang pagtatangkang manggulo o makapagsimula ng kaguluhan sa protesta. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng transparency at accountability, inatasan ng PNP ang kanilang ground commanders na makipag-ugnayan sa protest organizers at partner agencies. Tiyaking gagamit ng body-worn cameras ang mga pulis sa lahat ng engagement at magtalaga ng human rights affairs officers sa lahat ng activity areas. Tiniyak ng PNP na ang kanilang presensya ay nakatuon sa proteksyon ng publiko at nananatili ang utos ng maximum tolerance upang masiguro ang isang ligtas, maayos at mapayapang pagpoprotesta para sa lahat. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Narito naman ang paalala ng PNP ukol sa fake news. Panoorin po natin to. Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa social media at iba pang online platforms. Paalala ng PNP na ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong balita ay maaaring magdulot ng kalituhan, takot at pagkasira ng reputasyon ng mga individual o institusyon. Upang maiwasan ang fake news, narito ang mga paalala mula sa PNP. I-verify ang source. Siguraduhin galing sa opisyal na PNP pages, government agencies o lehitimong media organizations ang balitang inyong ibinabahagi. Hindi lahat ng viral ay totoo. Maging maingat sa mga larawan at videos na lumalaganap online. Maaaring luma, edited o pinalabas ng hindi tama ang konteksto. I-report agad ang makakita at mapanlinlang na posts. Kung may makitang kahina-hinalang impormasyon, i-report ito sa PNP o sa platform kung saan ito na-i-post. Huwag mag-share ng hindi napapatunayan. Panatilihing responsable. Think before you click. Ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng panik, takot at kaguluhan. Sumunod sa opisyal na advisories. Ang PNP lamang ang nagbibigay ng verified security updates, traffic rerouting at public safety reminders. Makipag-ugnayan sa mga PNP hotlines para sa mga tanong o paglilinaw. Direktang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station o sa opisyal na communication channels. Sa panahon ng mabilis na pagpapakalat ng impormasyon, ang pinakamabisang sandata ay ang pagiging mapanuri. Sama-sama nating labanan ng fake news upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa buong komunidad. At para sa ibang balita, tuloy-tuloy ang maigting na pagtugis ng Philippine National Police sa mga akusadong sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project. Tiniyak ng pamunuan ng PNP na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat. Patrolman Don Brosas sa balita. Tiniyak ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi hihinto ang PNP sa pagtugis at pag-aresto sa mga natitira pang akusado kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, inatasan na niya ang iba't ibang police units na paigtingin ang manhunt operations, lalo na't dumarami na ang mga sumusuko at naaaresto na sangkot sa kontrobersyang ito. Pinuri rin niya ang Criminal Investigation and Detection Group at PNP Aviation Security Group sa matagumpay na pagkadakip sa ikasyam na akusado. Isang patunay umano ng mahusay na koordinasyon sa pagitan ng PNP, Sandigbayan at iba pang ahensya ng batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matagumpay na binuksan ang second kadiwa ng Pangulo Expo sa Intramuros kung saan tampok ang iba't ibang produktong lokal at abot kayang bilihin para sa mamamayan. Yan ang balitang aking tinutukan. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito po tayo ngayon sa Intramuros, Manila upang makayan ang opening ceremony ng second kadiwa ng Pangulo Expo.
Matagumpay na isinagawa ang opening ceremony ng second kadiwa ng Pangulo Expo sa Foro de Intramuros, Manila. Nalayuning bigyang kapangyarihan ang mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming business opportunities at direktang pag-uugnay sa mga mamimili. Ang 3 araw na aktibidad ay nakatuon sa pagpapalakas ng access ng publiko sa sariwa, dekalidad at abot-kayang produktong agrikultural, habang sinusuportahan ang mas mataas na kita para sa mga lokal na producer. Sa suporta ng iba't ibang ahensya, kabilang ang Philippine National Police na inaasahang mas magpapalawak pa ng benepisyong hatid ng Expo sa sektor ng agrikultura at sa mamamayang Pilipino. Isa sa mga naging tampok na partisipasyon ng PNP ang pagbubukas ng isang espesyal na stall na naglalayong magbigay serbisyo sa mga mamamayang nais matuto tungkol sa iba't ibang proseso at dokumentong kanilang iniaalok, kabilang ang pagkuha ng PNP clearance. Bilang karagdagang serbisyo, namahagi rin ang mga tauhan ng PNP ng flyers, PNP journals at PS Balita upang ipabatid ang mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang mga programa at kampanya. Layunin nitong mailapit ang serbisyo publiko sa mga nakararami sa paraang simple at madaling maunawaan. Dumalo sa naturang aktibidad si Police Brigadier General Vina H. Guzman, ang Acting Director ng Police Community Affairs and Development Group, bilang pagpapakita ng kanyang suporta sa programa at sa advokasya ng Pangulo na palawaking ang Kadiwa Stores. Isang inisyatibang tumutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng mababang presyo ng pagkain at produktong agrikultural. Sa kabuuan, ang pagpapatupad ng Kadiwa ng Pangulo Expo at ang pakikiisa ng PNP ay nagsisilbing konkretong hakbang tungo sa mas inklusibong serbisyo publiko, isang patunay na ang programa ng pamahalaan ay patuloy na inilalapit sa komunidad para sa kapakinabangan ng bawat Pilipino. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Foro de Intramuros, Manila, ako ang inyong PNN correspondent, Showwoman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News Express. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent sa araw na ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.